ang paninindigan ng tao sa pagmamahal niya sa buhay. Mga salitang tatatak. Ika-una, fetus. Ang katawagan sa nabubuong sanggol sa sinapupunan mula sa ikalawang buwan ng pagbubuntis ng ina. Bago nito, ang sanggol ay isa pa lamang bilig o embryo. Ikalawa, gestation. Panahon mula fertilisasyon hanggang panganganak, kung kailan mabubuo at lumalaki ang fetus sa sinapupunan ng ina. Ikatatlo, gestational age. Haba ng panahon ng pagbubuntis mula unang araw ng pinakahuling siklo ng regla ng ina or ang last menstrual period hanggang kasalukuyan. Ika-apat, true or anatomic age. Kalkulasyon ng araw mula pagpupunlay hanggang sa nakikitang yugto ng pagbuo ng katawan ng sanggol. Ika-lima, sagrado. Ang ibig sabihin ng sagrado ay banal. Dapat igalang ang buhay dahil ang buhay ay sagrado. Galing ito sa Diyos. Sa pagsasabing sagrado ang buhay, ipinahihiwatig ng Panginoon na ito ay kaloob niya sa tao at dapat lang na mas pinahahalagahan at inuuna kaysa ibang bagay. Ika-anim o kamangha-mangha. Mga pangyayari o bagay na kahanga-hanga na gawa ng Diyos at hindi ng tao. Halimbawa, tayo ay nagsimula sa sinapupunan ng ating ina bilang iisang selula na mas maliit pa sa tuldok. Napakaliit at masyadong masilimuot. Mabilis itong dumami. Pagkatapos ng ikalawang buwan sa sinapupunan, nabuo na ang ating mga pangunahing sangkap. Kasama na rito ang ating mga bato. Nang isinilang tayo, handa nang salain ng ating mga bato ang ating dugo. Iniaalis ang lason at sobrang tubig, pero iniiwan ang kapaki-pakinabang na mga sustansya. Kapag malusog na ang ating dalawang bato, sinasala nito ang tubig sa ating dugo. Mga 5 litro sa isang may gulang na o adult sa bawat 45 minutes. Tumungo na tayo sa araling 24 na pinamagatang Isang Pananaw sa Buhay. Pansin mo ang isang puno ng kahoy na hinahaplos ng tamtamang hangin. Ang mga sangang matitibay at lunti ang dahon ay animoy dumuduyan at umaayon sa hampas ng mga hangin. Subalit anumang hatak ng hangin, ang mga sanga at dahon ay bumabalik sa dati nilang lugar na animoy nagpapakita ng kanilang handaang salangin ang malakas na hagupit ng hangin. Katulad ng sanga at dahon ng punong kahoy, ang tao ay hinahagupit ng mga kontrobersyal na issue at pinipilit na hinahatak para panghinaan ng loob at tuluyang maapi. Subalit, ang tao ay may kakayahang umiwas o lumaban sa mga hatak ng tukso, mga mapaninlang na mga gawa at gawin ng mga kaibigan, at mga makabagong praktis sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang tekstong ito ay nagsasabi na dapat tayong magkaroon ng matibay na paninindigan at lakas upang mapaglabanan ang mga isyong pumupukaw sa ating buhay moral. Tulad ng isang puno na matibay na nakatayo sa gitna ng bagyo, dapat din tayong maging matatag sa harap ng mga pagsubok at hamon sa buhay. Ang ating moralidad, ang ating sandalan sa mga panahon tayo ay hinuhugot ng mga isyong kayang-kaya tayong sirain. Ang matatag na paninindigan ay ang pagmamahal natin sa ating buhay. Alam natin na niloob ng Diyos na tayo ay mabuhay, una, para sa Kanya, at pangalawa, sa ating sarili at ating kapwa. Ang matatag na buhay ay susi sa buhay moral. Papaano natin isasabuhay ang pagmamahal natin sa ating buhay? Unang-una, panatilihing malusog ang ating katawan. Halimbawa na lamang ng regular na pag-eehersisyo, kumpletong tulog, regular na pag-inom ng tubig, o pag-iwas sa makakasama sa ating katawan tulad ng paninigarilyo at palaging pag-iinom. Kailangan natin panatilihing malusog ang katawan dahil ito ang ating templo at sasakyan tungo sa isang masaya at produktibong buhay. Ang pangalawang paninindigan sa pagmamahal ng buhay ay maayos na pananaw sa buhay. Ang maayos na pananaw sa buhay ay mahalaga dahil malaki ang epekto nito sa ating kabuuang kagalingang pisikal, mental at emosyonal. Ang pananaw sa buhay ay pagtingin ng tao sa kanyang buhay at buhay ng kanyang kapwa. At dito nagtatapos ang aming presentasyon. Maraming salamat po.